Hello mga ka-journal! Welcome back sa Ravens Journal, kung saan pinag-uusapan natin ang businesses, Philippine government contributions, at life hacks na mahalaga para sa bawat Pilipino. Ngayong araw, ibabahagi ko ang pinakabagong balita tungkol sa SSS Universal Pension o tinatawag ding SSS Pension Reform Program. Siguradong good news ito para sa mga retirees at pensioners, kaya tutok lang hanggang dulo. Ano ba itong tinatawag na SSS Pension Reform Program? Inaprubahan na ng Social Security Commission ang isang historic pension reform na magsisimula ngayong Setyembre taong 2025. Ang layunin nito ay taasan ang buwan ng pensyon ng lahat ng SSS pensioners sa loob ng 3 taon. Kung dati, madalas naririnig natin na kulang ang pensyon para sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa gamot at pagkain, ngayon ay masisiguro na may regular na pagtaas taon-taon. At take note, ito ay alinsunod sa mandato ng Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018, na nagbibigay ng kapangyarihan sa SSC na i-adjust ang mga benepisyo. Ngayon, paano ba gagana ang programang ito? Simula Setyembre taong 2025, ang mga retirement at disability pensioners ay makakatanggap ng 10% increase. Ang mga death o survivor pensioners naman ay may 5% increase. Pagdating ng Setyembre taong 2026, madadagdagan ulit ng 10% at 5% depende sa kategorya. At sa Setyembre taong 2027, may dagdag pang increase. Sa loob ng 3 taon, ang kabuuang epekto ay 33% increase para sa retirement at disability pensioners. 16% increase para naman sa death at survivor pensioners. Ibig sabihin, kung ang isang retiree ngayon ay tumatanggap ng 5,000 piso kada buwan, aabot ito ng halos 6,650 piso pagkatapos ng 3 taon. Tanong ng marami, sino ang makikinabang? Ayon sa SSS, tinatayang 3.8 milyong pensioners ang maaapektuhan ng programang ito. 2.6 milyon dito ay retirement at disability pensioners. 1.2 milyon naman ay survivor pensioners. At dahil dito, mayroong 92.8 na bilyong pesos na mai-inject sa ating ekonomiya mula 2025 hanggang 2027. Ang isa sa pinakamagandang balita, walang dagdag kontribusyon na kailangan mula sa mga miyembro. Noong 2017, nang nagkaroon ng across-the-board pension increase, kinailangan ng dagdag na contribution rate. Pero sa programang ito, hindi tataas ang hulog natin. Bagamat bumaba ng 4 na taon ang tinaguriang fund life ng SSS, mula 2053 naging 2049, inaasahan naman na mababawi ito sa pamamagitan ng mas maraming miyembro at mas mahusay na collection system. Siguro narinig nyo rin ang tungkol sa panukalang Universal Social Pension sa Senado. Ito ay hiwalay na proposal, na layong magbigay ng 1,500 piso kada buwan sa lahat ng senior citizens, kahit hindi miyembro ng SSS. Pero para malinaw, hindi pa ito batas at nasa deliberation stage pa lang. Kaya huwag magpaloko sa mga kumakalat na fake news online na kesyo aprobado na at makukuha agad. Ang official na implementado ay itong 3-year pension reform program ng SSS. Kaya mga ka-journal, malaking hakbang ito para sa mas makataong sistema ng pensyon sa Pilipinas. Lahat ng pensioners ay makakatanggap ng dagdag, at hindi lang isang beses kundi 3 sunod-sunod na taon. Ito ay isa ring patunay na may effort ang gobyerno na suportahan ang mga retirees na matagal nang nagtrabaho at naghulog sa SSS. Ngayon, alam nyo na ang pinakabagong balita tungkol sa SSS Universal Pension o Pension Reform Program. Pero hindi dito nagtatapos, sa susunod na mga video, aalamin natin ang iba pang benepisyo ng SSS, pag-ibig, na madalas hindi napapansin pero malaking tulong sa oras ng pangangailangan. Kaya make sure na nakasubscribe ka at naka-on ang notification bell. Salamat sa panonood, ako si Raven, at ito ang Ravens Journal. Kita-kits ulit sa next video.